Welcome back to my channel. Marami pong salamat sa mga nag-subscribe sa akin. At ang tatalakayin po natin ngayon ay kung gaano ba kabilis ang recovery kapag po kayo ay magpapalaygate. Ang recovery po sa pagpapalaygate ay magkakaiba. Batay po ito sa isasagawa sa inyong proseso ng ligation. Kung kayo po ay i-CCS kasabay ng ligation, syempre mas matagal po yung pagaling nun kasi nga po mas malaki po yung hiwa. Kaya po yung akin pong ligation ay mas mabilis po ang pagaling dahil ang isinagawa po sa akin na ligation ay nanganak po muna ako ng normal saka po ako iniligate. Napakaliit po ng hiwa ng ligation pagkatapos manganak ng normal. 1 inch lang po sa ilalim ng pusod. Kaya masasabi ko po na mas mabilis po ang pagaling ng hiwa na isinagawa po sa akin na ligation. Kaya kung may balak po kayo magpaligate, mas maganda pa rin piliin yung ipinayo sa akin ng doktor na manganak muna ng normal saka magpaligate. Ang mismong doktor po yung nagpayo nito sa akin. Kaya nung sinunod ko po ito, talagang napatunayan ko na mas mabilis nga ang pagaling nito. At hindi rin po ako masyadong nahirapan kasi yung kaibigan ko po na CS, talagang nasabi niya na talagang nahirapan daw siya. At batay na rin dun sa kwento ng kanyang ina na dumalaw sa akin nung ako ay nanganak, sinabi niya sa akin na, "Oy, ang bilis mong nakabangon samantala yung aking anak nung malaygate nga daw tapos na CS, kailangan pa daw talaga ng tulong, ng alalay ng kanyang asawa kapag babangon. Samantalang ako daw ay ilang araw pa lang ay nakabangon na agad." Yung pong hiwa sa ligation, syempre kailangan ng panahon yun bago humilom. Gaano ba tagal ang paghilom? Yun pong sa ibabaw na sugat, makikita po natin na gumagaling na. Kaya nga lang po kahit nasa ibabaw ng balat, nakikita natin na parang magaling na. Pero hindi mo talaga masasabi na magaling na agad yun kasi sa pinakailalim ay kumikirot pa. Kumbaga, ilang buwan pa rin yun bago humilom. Kumbaga, hiwa po yun sa ating laman. Kaya masasabi natin kailangan talaga ng panahon bago humilom. Nung tinahinga po yung aking tiyan noon, naisip ko na parang ang sakit yatang tanggalin ng tahi sa ilalim ng pusod. Pero buti na lang pala, yung itinatahi pala sa hiwa kapag naligate, ay yung palang sinulid na natutunaw. Kaya wag po pala dapat ipag-alala yun. Kusang natutunaw yung itinahi. Medyo makulit po yung aking anak. Yan. Siya na po yung bunso ko. Pinanganak ko po siya nung panahon ng pandemic. At last baby ko na talaga. Yan. Sa loob nga po ng 2 months, talagang ingat na ingat talaga ako na wag agad magbuhat ng mabigat at gumawa ng napakaraming bagay. Kasi nga po, talagang nararamdaman ko po na masakit pa talaga itong pinaka-ibabaw. Kumbaga talagang hindi pa kasi talaga hilom yon. Tapos kung minsan may nararamdaman ako dito sa kabila ang tagiliran ko na medyo kumikirot. Kaya napakahalaga po ng dobleng pag-iingat kapag po nagpaligate lalo na sa pagbuhat po ng napakabigat. Saka po kapag meron kayong alagang baby, syempre hindi maiiwasan na bubuhatin nyo. Kung minsan kapag mapapa-breastfeed po kayo, baka minsan ay madadali pa itong pinaka-hiwa, itong pinakatahi. Kaya iingatan nyo po. Kaya mas maganda na kapag po kayo ay magpapa-breastfeeding, nakahiga na lang po kayong dalawa ni baby para hindi na rin masanay yung inyong anak na kapag papatulugin ay kailangan pang isayaw. Kaya sanayin po natin yung ating anak na nakahiga na lang kapag po siya ay matutulog. Kasi hanap-hanapin nyo po yung pagsasayaw natin ay dun pa lang po kapag lagi natin silang buhat-buhat, kahit papaano mapapersa pa rin tayo nun. Nung sumapit nga po yung 3 buwan, dahil nga po wala na rin kaming maibayad sa tagalaba, nagpasya na po akong ako na yung maglaba. Kaya nga lang po, utay-utay pa rin ang aking pagkilos. Dahil nga po meron kaming ginagamit na washing machine, nakakaya naman po. Tapos dun sa iba pang mga gawain, katulong ko yung iba ko pang mga anak. At least sa loob po ng 2 buwan, napakahalaga na may aalalay pa rin po sa inyo para hindi po kayo masyadong mahirapan. Kasi kapag napwersa po yung inyong sarili, napwersa nyo yung inyong sarili sa mga gawaing bahay, talagang paminsan-minsan po ay makakaranas kayo ng pagkirot.
pagkirot po nung hiwa at saka po dun sa kabilaang tagiliran. Kaya po, payo ko po sa mga magpapasyang magpaligate, dobling ingat po. Para po, sa pagsapit po ng susunod na mga taon o ilang mga buwan, ay masasabi nyo na talagang wala kayong mararamdaman na kahit ano. Kumbaga, makaka-recover kayo sa paglipas ng panahon at wala kayong mararamdaman na anumang side effects. Kasi para sa akin po, yung side effects ay depende na rin kung ano yung ginawa mo. Yung magiging side effects sa iyo ay depende na rin sa iyong mga gagawin. Kasi kung hindi ka talaga mag-iingat, dyan na papasok yung iba't ibang mararamdaman mo. Kaya kahit papano ipinapayo ko po na mula po sa unang buwan ng inyong ligation hanggang sa at least sa loob ng isang taon ay nandun na yung inyong pag-iingat. Kasi nung padalawang taon na po na kahit papaano nag-iingat pa rin ako, ay doon ko masasabi na kahit papaano parang talagang gumagaling na yung aking hiwa. Tapos nitong tatlong taon na po kasi yung anak ko ngayon, masasabi ko na pong fully recovered na po yung katawan ko. Na kahit anumang pagsama ng pakiramdam, ay wala na po akong nararamdaman sa ngayon. Yung iba nga pong mga nanay, mga dumadaing po sila, dahil nga daw po, sumasakit daw po yung likuran, na kumbaga kaakibat daw yun ng proseso sa ligation, yung na dahil po dun sa ginawang proseso sa ligation ay sumasakit daw po yung likuran. Ay para sa akin naman po, napakahalaga rin naman na kapag pagod na po tayo, halimbawa naglaba po tayo, pinawisan na tayo, wag na po tayong maliligo. Kasi kung maliligo po tayo ng pagod na, nandyan na yung mapapasok po ng lamig yung ating likuran, na baka maisip ng iba na ay kasi naligate ako. Baga doon na isinisi sa ligation yung pagsakit ng likuran, na pero ang totoo naman ay dahil sa kakulangan ng pag-iingat. Pero ako po, hindi ko po nararamdaman talaga yung pagsakit ng likuran, kasi talagang ingat na ingat po ako. Naliligo muna ako kapag po ako ay maglalaba, o kaya naman kapag po maglilinis ako ng bahay. Hindi po ako maliligo na ako ay pawisang-pawisan. Kaya po napakahalaga na nandun pa rin yung pag-iingat. Kasi isisisi ba natin sa ligation yung lamig, yung nalamigan ka, 'di ba po? Kasi ipinayo ko na yun sa aking kaibigan na baka naman yung pagsakit ng iyong likuran ay hindi dahil dun sa ligation, dun sa isinagawang ligation sa'yo. I-try mo na huwag kang maligo ng pagod. Oh. 'Di ba? Masasabi niya na ano lang pala yun, nalamigan lang yung kanyang likod kaya sumakit. Kaya wag po natin agad-agad basta isisisi sa ligation yung anumang nararamdaman nating pagsakit. Kaya kung meron po kayong balak magpaligate, ang una nyo pong isa sa isip ay kailangan yung dobling mag-ingat pagkatapos ng ligation. Sana po ang aking bidyong ito ay nakatulong po sa inyo. At kung meron po kayong mga katanungan, willing naman po akong sagutin ang inyong mga katanungan. Ayon po sa naging karanasan ko po sa aking pagpapaligate. At huwag nyo na rin naman pong kaligtaan na mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.